Magandang araw po sa inyong lahat. Kami po ang pangkat-7 at narito po kami upang ipakilala sa inyo ang aming virtual book fair na tumatalakay sa 5 piling akdang mula sa iba't ibang bansa ng Timog Silangang Asya. Unahin natin kilalanin ang 4 na piling akda at sa huli, bigyan natin ng pansin ang Singapore bilang pangunahing paksa. Unahin natin ang Pilipinas. Magandang araw. Ang dekada 70 ay nobela na sumasalamin sa buhay ng pamilyang Bartolome sa panahon ng batas militar sa Pilipinas. Pinapakita nito ang epekto ng diktadura sa bawat miyembro ng pamilya mula sa personal na relasyon hanggang sa pakikilahok sa mga kilusang makabayan. Ang may akda nito ay si Olhati Bautista. Koneksyon sa tema. Tulad ng ibang bansa sa rehiyon, nakaranas ang Pilipinas ng panahong puno ng pagbabago at tensyon sa politika. Pinapakita ang kalagahan ng pagiging mulat sa karapatan. Sunod naman ay ang Indonesia. Ang kwentong ito ay tungkol kay Siti Nurbaya na napilitang magpakasal bilang kabayaran sa utang ng pamilya. Ipinakita ng nobela ang tunggalian ng tradisyon at modernong pananaw sa Minangkabau Society. Ang may akda nito ay si Mara Rusli. Koneksyon sa tema. Katulad ng Singapore, nakakaranas din ang Indonesia ng hamon sa pagbabalanse ng tradisyon at modernisasyon. Mahalaga sa pag-unawa ng mga lipunang nasa yugto ng paglipat mula sa lumang kaugalian patungo sa makabagong pamumuhay. Ang sunod naman ay Malaysia. Pamagat, The Rice Mother. May akda, Rani Manika. Uy, nobela. Isinasalaysay nito ang buhay ni Lakshmi, isang babaeng Sri Lanka na lumipat sa Malaysia noong 1930s. Mula sa panahon ng digmaan hanggang sa mga pagsubok ng kanyang pamilya, ipinapakita ang tibay at sakripisyo ng isang ina. Tulad ng Singapore, ipinapakita ang multikultural na lipunan at epekto ng migration. Nagbibigay liwanag sa pinaghalong impluwensya ng Asyano at Kanlurano. Sunod naman ay Vietnam. Pamagat, The Sympathizer. May akda, Viet Thanh Nguyen. Isang political spy novel na tumatalakay sa identity crisis ng isang double agent sa gitna ng Vietnam War at sa buhay sa Amerika pagkatapos ng digmaan. Koneksyon sa tema. Parehong may karanasan sa diaspora tulad ng Singapore. Ipinapakita kung paano binabago ng kasaysayan at politika ang pagkatao at pananaw ng isang tao. At ang pinakabibigyang pansin, Singapore. Magandang araw! Ang ating pangunahing akda ay mula sa bansang Singapore, If We Dream Too Long, na isinulat ni Goh Po Seng. Tinuturing itong kauna-unahang makabagong nobela sa Ingles na tumanggap ng international na pagkilala. Ang kwento ay umiikot kay Quang, isang kabataang lalaki na nahaharap sa mahahalagang desisyon tungkol sa kanyang kinabukasan. Sa gitna ng magbilis ng pag-unlad ng ekonomiya ng Singapore noong dekada 70, nakakaranas siya ng pagkalito, pangarap at pangamba. Mga damdaming karaniwan sa mga kabataang nakaharap. Sumunod tayo sa kahalagahan sa kasaysayan sa Singapore. Itong nobela ay sumasalamin sa mga pangarap at takot ng henerasyon na tumutulong magbuo ng bagong identidad ng bansa. Ipinapakita ang tensyon sa pagitan ng tradisyon at modernisasyon at ang epekto ng urbanisasyon sa pang-araw-araw na buhay. Sumunod tayo sa kahalagahan sa kasaysayan sa Singapore. Itong nobela ay sumasalamin sa mga pangarap at takot ng henerasyon na tumutulong magbuo ng bagong identidad ng bansa. Ipinapakita ang tensyon sa pagitan ng tradisyon at modernisasyon at ang epekto ng urbanisasyon sa pang-araw-araw na buhay.
Ang mga karakter ay galing sa iba't ibang etnikong grupo, kagaya ng Chinese, Malay at Indian na siyang bumubuo sa lipunan ng Singapore. Pangalawa, mula sa kampong patungo sa high-rise apartments at modernong lungsod. At pangatlo, paghahanap ng sarili sa gitna ng mabilis na pag-usbong ng sa tubig at ilog, sumisimbolo sa daloy ng buhay at pagbabago ng panahon. At sa skyline ng lungsod, kumakatawan sa mga bagong oportunidad, ngunit may kasamang pressure at kompetisyon. Epekto sa panitikan ng Singapore, naglatag ng landas para sa mga susunod pang manunulat ng Singapore na magsulat ng Ingles at naging bahagi ng syllabus sa ilang paaralan at universidad bilang representasyon ng unang tinig ng kabataang Singaporean sa panitikan. Bilang buod nitong akda, mula sa dekada 70 ng Pilipinas, Siti Nurbaya ng Indonesia, The Rice Mother ng Malaysia at The Sympathizer ng Vietnam, makikita natin ang sari-saring muka ng Timog Silangang Asya. Ngunit sa If We Dream Too Long ng Singapore, mas malinaw nating nakikita ang hamon at pag-asa ng isang bansang bagong-bago pa lamang noon, ngunit mabilis na umuunlad. Ayun na nga, sana ay nabigyan namin kayo ng kaunting aral mula sa iba't ibang panitikan ng iba't ibang bansa ng Timog Silangang Asya. Tandaan, ang panitikan ay hindi lamang salamin ng nakaraan, ngunit ito din ay gabay din sa pagharap ng hinaharap. Ayun lang at maraming salamat sa pagkikinig sa aming virtual book fair.